Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ella, 32 years old na ngayon. At nagmula ako sa Mexico, Pampanga kahit ngayon. Ay nagtatrabaho na ako sa Taiwan. Ay walang sawa kong pinakikinggan ang inyong mga programa. Pagkalabas ko ng trabaho at pag-uwi ko ng dorm, ay kayo kaagad ang pinakikinggan ko. Nakakawala kasi ng stress at sadyang nakakalibang ang makinig ng mga kwento ng buhay. Gusto ko ring ibahagi sa inyo ang aking istorya ng buhay. Kaya heto at sumulat din po ako, Papa Dudut. Isa akong masayahing tao, bata pa lamang ako ay marami na ang natutuwa sa akin. 13 years old ako nang iwan kami ng aking stepfather at pumunta sa ibang bansa. Sa Saudi Arabia para magtrabaho. Nang mag-libing anyos ako, nakilala ng mga magulang ko si Tony. Isang Muslim. Lingid noon sa aking kaalaman ay nagkakagusto na pala sa akin si Tony. Kaya kung ano-anong regalo at suhol ang ibinibigay niya sa aking mga magulang. Lalo na sa aking ina na noon ay nalulong sa masamang bisyo. Tony, may ipapakiusap sana ako sa iyo. Narinig kong panimula ni Aling Sisa nang dumalaw si Tony sa bahay. Nasa kwarto lamang ako noon, nagtatago. Pero nakikinig ng kanilang usapan. Ano po yun? Tanong naman sa kanya ng lalaki. Nagpatuloy naman ang aking ina. Hihingi sana ulit ako sa iyo ng tulong. Baka pwede mong pakiusapan si Bay na sa susunod na buwan ko na lamang bayaran ang inutang ko sa kanya ng marijuana. Agad namang nagsalita si Tony. Baka sa kanyang boses ang pag-aalinlangan sa request sa kanya ni Aling Sisa. Aling Sisa, sa tingin ko po, baka hindi na kayo bibigyan ni Bay ng palugit. Ang alam ko po kasi, sinisingil na siya ng dealer niya. Kilala niyo naman po siguro ang dealer niya kapag sinabi niyang, ngayon na magbabayad. Ngayon na talaga kayo magbabayad, sabi pa niya sa aking ina. Kaso hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Baon na ako sa utang. Katwiran ng aking ina. Kung gusto niyo po, ako muna ang magbabayad ng utang ninyo kay Bay. Mungkahin ni Tony kay Aling Sisa. Nako Tony, nakakahiya na sa'yo. Baka hindi na ako makabayad pa sa'yo kapag lumaki pa ang utang ko sa'yo. Nahihiyang sagot ni Aling Sisa sa kanya. Hindi ko naman po kayo singilin kaagad. At saka, pwede naman po kayong makabayad sa akin sa ibang paraan. Makahulugang wika ni Tony na siyang nagpa-excite kay Aling Sisa. Talaga ba? Sige, sabihin mo sa akin kung paano ako makakabayad sa iyo. Sige, para po makabawas sa problema ninyo. Hindi ko na po kayo sisingilin sa mga utang ninyo sa akin. Pero ang kapalit po noon, yung anak ninyo, si Ella. Diretsahang sabi ng lalaking yon. Pareho kaming nagulat ni Aling Sisa sa narinig namin. Seryoso ka Tony? Tanong pa nga ni Aling Sisa sa lalaking yon. Opo, Aling Sisa. Bukod sa hindi ko na po kayo sisingilin sa mga utang ninyo, handa po ako magbayad sa inyo ng 150,000. Pagmamalaki pa ni Tony. Siyempre gulat na gulat noon si Aling Sisa at para pangang naglaway sa kanyang narinig na halaga ng perang matatanggap sakaling pumayag ako maikasal sa lalaking yon. Ano? 150,000? Ang laking pera naman noon at hindi pa doon natapos ang pang-engganyo ni Tony sa aking ina. Bukod pa po roon, bibigyan ko po kayo ng libreng supply ng marijuana. Ano po?
Sa tingin ninyo, sabi pa niya. Aba, sige Tony, ibibigay ko sa'yo ang anak ko. Agad-agad na ibinulalas ni Aling Sisa sa sobrang kasabikan. Samantala, sobrang disappointed ako noon kay Aling Sisa. Hindi ko akalain na handa niya akong ibenta sa lalaking yon kapalit ng pera at droga. Dahil sa inis ay nilusob at kinumpronta ko sila. Ano po yung narinig ko ha? Ibinebenta niyo po ako sa lalaking yan kapalit ng pera at droga? Galit na tanong ko noon sa aking ina. Hindi naman agad nakakibo si Aling Sisa dahil sa pagkagulat at hiya. Ella, hindi sa ibinebenta ka sa akin ng mama mo. Namamanhikan lang ako sa kanya para makuha ko ang kamay mo. Si Tony ang sumagot noon sa akin. Pero abot langit ang pagtutol ko sa gusto nilang mangyari. Hindi, Tony. Oo, magkaibigan kayo ng mga magulang ko. Pero hindi ibig sabihin noon, magpapakasal na ako sa iyo. Mahal kita, Ella, at handa akong patunayan yan sa iyo. Pakiusap naman. Hayaan mo akong ipakita at iparamdam yun sa iyo. Pag-amin niya sa akin. Umaasa na makukumbinsi niya ako. Anak, mabuting tao si Tony. Sigurado kong magiging maganda ang buhay mo sa piling niya. Sumigunda naman si Aling Sisa. Samantala, agad ko namang kinontra yon. At paano niyo naman po nasabi yan, ha? Mabuting tao ang lalaking yan? Merong po bang mabuting tao na kinukonsinti kayong mag-adik? At saka, anong kasiguraduhan ninyong magiging maganda at tahimik ang buhay ko kung pusher ang lalaking yan? Pero sa halip na sagutin ako, ay nagalit-galitan na lamang si Aling Sisa sa akin. Tama na Ella, manahimik ka na. Alam ko kung ano ang mas makakabuti sa'yo. Kaya huwag ka nang pumalag pa. Ipapakasal niyo ko sa lalaking yan. Kapalit ng pera at droga. Naman, nasa na ang konsensya ninyo? Hindi ko po mahal si Tony. Kaya hindi po ako magpapakasal sa kanya. Giit ko sa kanya. Susupling bata ka talaga. Sigaw sa akin ni Aling Sisa. Sabay bigay sa akin ng isang malakas na sampal. Huwag ka nang mag-inarte pa, Ella. Tanggapin mo na ang alok niya. Magpakasal ka na sa kanya. Dagdag na demand pa niya sa akin. Hindi. Umiiyak na giit ko sa kanya. Samantala ay napabuntong hininga na lamang si Tony. Sige po Aling Sisa, kung ayaw po niyang magpakasal sa akin, wag na po natin siyang pilitin. Bayaran niyo na lang po ang utang ninyo sa akin. Makahulugan at tila may pagbabanta na wika ng lalaking yon sa aking ina. Hindi Tony, magpapakasal kayo ni Ella sa ayaw niya at sa gusto. Sa huli, yon ang naging desisyon ni Aling Sisa para sa akin, Papa Dudut. Lulong noon sa droga ang aking ina. Kaya nakuha niya akong ipagkasundo kay Tony para masuportahan ang bisyo niya. Wala akong nagawa noon kundi ang sumunod na lamang. Samantala ay okay naman ang unang buwan ng pagsasama namin ni Tony. Pero paglipas pa ng ilang buwan ay lumabas na ang totoong kulay ng lalaking ipinagkasundo sa akin. Unti-unti nang naging miserable ang buhay ko kapag nag-aaway kami o may nagawa akong pagkakamali ay nakakaranas ako ng pagmamalupit mula sa kanya. Sinasaktan, binubugbog, pero ang pinakamalala ay ang pagkulong niya sa akin sa Bartolina sa tuwing nanlalaban ako sa kanya. Gusto mo bang palabasin na kita dyan sa Bartolina? Alam mo Ella, madali akong kausap. Palalabasin kita dyan kahit na anong oras. Pero sa isang kondisyon, makahulugang wika sa akin ni Tony habang ako naman ay umiiyak sa loob ng Bartolina. Sige, ano ba yon? Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Palabasin mo lang ako dito. Desperada ang sabi ko sa kanya. Talaga? Sige,
palalayain kita. Kung makikipagtalik ka ulit sa akin, yon ang naging demand ni Tony sa akin. Pero Tony, pagtutol ko. Maaaring pumayag ako noong una dahil wala akong magawa. Kaso kahit na anong gawin ko, hindi ko talaga siya masikmura. Siguro dahil sa hindi ko naman talaga siyang mahal, Papa Dudut. At may prinsipyo kasi ako na makikipagsiping lamang ako sa lalaking mahal ko. Akala ko ba gagawin mo ang lahat? Baka gusto mo pang manatili diyan sa loob? Panunubok niya sa akin. Pagkatapos noon ay binugahan pa niya ako ng usok mula sa kanyang yosi. Tony naman, gagawin ko ang lahat. Wag lang yan, abot langit ang pagtanggi ko noon. Halata namang nainis lalo sa akin ang lalaking yon. Papa Dudut, grabe ka kung mag-inarte sa akin. Samantalang nakuha na rin naman kita, wika ni Tony sa akin. Pagkatapos noon ay bigla na lamang siyang naghubad sa harapan ko. Pagkatapos noon ay nilaro pa niya ang kanyang ari. Sobra naman akong nabastusan sa ginawa niya. Tony, lumayo ka nga sa akin. Galit na wika ko sa kanya. Gagamitin kita ngayon sa ayaw mo at sa gusto. Baboy na wika sa akin ng lalaking iyon. Pagkatapos ay walang awa niya akong pinwersa at ginahasa. Wala akong nagawa noon kundi ang umiyak na lamang, Papa Dudut. Pagkatapos niyang makaraos ay nakatulog siya. Sinamantala ko noon ang pagkakataon para tumakas. Kaso'y nauwi lamang yon sa frustration dahil nakita kong nakakandado ang mga pinto sa harapan at likod bahay. Hindi naman ako makatakas sa bintana dahil may metal grills yon. Hinanap ko ang mga susi ng kandado sa pinto pero hindi ako nagtagumpay. At sa mga nagtataka, opo, tinandado ni Tony ang mga pinto kahit na nasa loob siya para kapag nakatulog siya ay hindi pa rin ako makakatakas. Maski nga mga drawers sa kusina kung saan nakalagay ang mga kutsilyo ay nakakandado rin. Baka raw kasi maisipan kong patayin siya kaya sinecure na niya ang lahat ng mga bagay na pwedeng makapatay. Ganon kapraning si Tony, Papa Dudut. Sa kabilang banda, dahil sa hopeless na ako noon, ay nagpasya na lamang akong maligo. Dahil na mga sandaling yon, ay diring-diri ako sa aking sarili, hindi lang basta sex ang ginagawa sa akin ni Tony, kundi binababoy pa niya ang katawang ko. Kaya minsan tuloy ay naiisip ko kung ano ba talaga ang silbi naming mga babae. Ginawa lang ba kami para maging laruan at para gawing basura ng mga lalaki, Papa Dudut? Nagpatuloy ang mga ganoong eksena sa amin ni Tony. Kaya nga sa madalas na pananakit sa akin ni Tony ay naging manhid na ang katawang ko. Hindi nagtagal ay nabuntis ako. At nang lumaki na ang bata sa sinapupunan ko, ay never akong pinagamot at inalagaan ni Tony. Patuloy pa rin ang pambababoy niya sa akin. Bukod doon ay pinapagamit din ako ng asawa ko ng droga. Kaya madalas ay lutang noon ang pag-iisip ko. Samantala, pagkatapos kong manganak ay humanap na ako ng tiyempo para makatakas sa impyernong pinasok sa akin ng nanay ko. At nang makahanap ng pagkakataon ay agad akong lumawas papunta ng Maynila kasama ang aking bagong silang na sanggol. At sa Marikina ako napadpad. Nung una ay nagpalaboy-laboy ako sa kalye malapit sa isang gasoline station na madilim noong mga panahong yon, Papa Dudut, para lamang makasurvive. At dahil sa may karga-karga akong sanggol, ay marami ang naaawa. Nagpapalimos sa akin hanggang sa isang gabi.
may nakilala kong mag-asawang abogado na may-ari ng gasoline station na pinagtatambayan ko. At dahil sa ginintuan nilang puso ay kinupkup nila ako at ang anak ko at inalok ng trabaho na maging staff ng kanilang gasoline station kung saan ay sasahod ako ng sapat para sa amin ng anak ko, Papa Dudut. Naging mabuti ang buhay ko sa kamay ni na attorney. Naging maganda naman ang trabaho ko sa gasoline station at nakaipon ako ng malaki. Hindi nagtagal ay pinag-aral din nila ako. Nagkolehiyo ako noon at kumuha ng kursong political science. Lumipat din ako ng trabaho mula sa gasoline station papunta sa opisina ng aking amo. Naglingkod ako noon bilang legal officer at telecollector sa kabilang banda, Papa Dudut. Nang makatapos ako ng pag-aaral ay aksidente kong napadaan noon sa Facebook profile ng kaibigan kong si Mike. Hindi ako nagdalawang isip na i-chat siya. And to make the story short, ay nagkamabutihan kami ni Mike at naging magkasintahan pagkaraan ng 1 taon. Sobra ang saya ko noon, Papa Dudut, dahil ang inakala kong habang buhay na impyerno ay may katapusan din pala. Samantala, ilang buwan pa ang lumipas ay nagpasya na kaming mag-live-in ni Mike. Magalang ako nagpaalam noon kina attorney at pumayag naman sila. Sa kabilang banda ay iniwan ko ang aking anak kay Aling Sisa na nooy kalalabas lang ng rehab at nangako siya na siya muna ang mag-aalaga sa kanyang apo. Doon ay muli kaming bumalik ni Mike sa Pampanga at doon ay sinubukang magtayo ng pamilya. Kaso Papa Dudut ay naging mahirap sa amin ang lahat dahil lumabas ang totoong kulay ni Mike. Puro na lang yung mga kabarkada mo ang kasama mo. Mas mahaba pa ang panahong na ilalaan mo sa kanila kaysa sa akin. Reklamo ko noon kay Mike. Ayan ka na naman, Ella. Nagseselos ka na naman ba? Naiirita ang tanong niya sa akin. Obvious ba? Sarkastikong balik ko sa kanya. Tingin ko kasi mas mahalaga pa yung mga kabarkada mo kaysa sa akin. Alam mo, Ella, tanggalin mo yan sa isipan mo. Bakit? Kung hindi ka mahalaga sa akin, bakit tatagal ng 4 na taon ang relasyon natin? Isipin mo nga, kung hindi kita mahal, baka matagal na kitang hiniwalayan dahil dyan sa ugali mo. Tila pinapalabas pa niya na ako ngayon ang may kasalanan. Mike, hindi naman ako magkakaganito kung hindi ako nakakaramdam ng panlalamig mula sa iyo. Katuwiran ko sa kanya. Hindi ka na sweet katulad ng dati. Wala ka ng panahon para sa akin. Kaya Mike, hindi ko maiwasang mag-isip na baka nagsasawa ka na sa akin. Kaya ganyan ka na lang kung makakilo sa akin. Alam mo yon? Para bang wala akong boyfriend. Para bang hindi ako nag-exist sa buhay mo. Wika ko pa sa kanya. Okay, sige na. Tama na ang dramahan. Sorry na. Kasalanan ko na. Wika ng pag-surrender ni Mike sa akin. Puro ka na lang. Sorry. Pero ano? Ginagawa mo pa rin. Patuloy mo pa rin. Akong sinasaktan. Galit na wika ko sa kanya. Heto lang ang tatandaan mo. Wala kaming ginagawang masama ng mga kabarkada ko. Sige. Babalansihin ko na ang oras ko sa barkada ko at sa iyo. Pero wag mo akong pagbawalan na makasama sila dahil hindi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi ko sila nakasama. Katwiran niya sa akin. Sa puntong iyon ay may na-realize ako. Kung ganun pala, Mike, hindi mo pala ako priority, sabi ko sa kanya. Ano bang meron diyan sa mga kabarkada mo na wala sa akin ha? Bakit kulang pa ba ang ginagawa ko para sa iyo? Tanong ko sa kanya.
Hindi lang ikaw ang mundo ko. Hindi lang sa'yo iikot ang buhay ko. Okay? Sabi niya sa akin. Kung mahal mo talaga ako, Mike, ako lang ang hahangarin mong makasama sa buhay. Ako lang ang kukumpleto sa buhay mo. Insist ko sa kanya. Ay nako, nasasayang lang ang oras ko sa iyo. Aalis na nga ako, aniya. Sabay talikod sa akin. Lalong nag-init ang ulo ko sa naging response niya. Sige, umalis ka. Pero aalis na rin ako, banta ko sa kanya. Pero sa halip na pigilan ako, ay lalo pa niya akong pinaalis. Magliwaliw ka rin, tulad ko. Walang pipigil sa'yo, sabi pa niya sa akin. Hindi na ako babalik dito, Mike, sabi ko sa kanya. Upang tingnan kung ano pa ang magiging reaksyon niya. Ngunit parang baliwala lang sa kanya na mawala ako sa buhay niya. Eh di sige, gawin mo. Basta hindi mo ako mapipigil na umalis ngayon. Diyan ka na nga, mahuhuli na ako sa lakad ng barkada. Yun pa ang sabi niya sa akin. Dahil doon ay hinayaan ko na lamang si Mike na umalis. Pagkatapos noon ay mabilis akong nag-impake at umalis din sa bahay na iyon. Doon ako tumira sa bahay ni Aling Sisa kung saan ay makakasama ko ang aking anak na si Jules. Ngunit habang naroroon ako ay nadiskubre kong masalimuot pala ang naging buhay ng aking anak dahil muling bumalik si Aling Sisa sa dati niyang bisyo droga. Dahil doon ay nagtalo kami hanggang sa palayasin kami ni Aling Sisa, Papa Dudut. Simula noon ay nagrebelde na ako sa nanay ko at hindi ko na siya dinalaw pa. Muli akong bumalik kay Mike kahit na puno ng problema ang aming relasyon. Hindi nagtagal ay nagpa siya akong magtrabaho sa Taiwan at naging maayos naman. Tinulungan ko rin si Mike na makapunta at makapagtrabaho dito sa Taiwan. Oo, ako ang gumastos sa lahat ng kailangan niya para lang makaalis siya. At nang makalis na nga siya, papunta ng Taiwan, ay walang mapaglagyan ng tuwa ang sarili ko. Pero ang hindi ko alam ay doon na pala magsisimula ang pagkawatak-watak ng relasyon namin, ang partner ko, Papa Dudut. Dumating ang araw na bigla na lamang nanlamig sa akin si Mike hanggang sa natuklasan ko na lamang ang dahilan ng kanyang panlalamig sa akin. Ayaw ko na. Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Hindi na kasi kita mahal. Diretsa ang sabi niya sa akin. Hindi kaagad ako nakakibo dahil pinoproseso pa ng utak ko ang kanyang sinabi. At nang mag-sink in sa akin ang lahat, ay nanlumo ako. At tila nawalan ako ng lakas. Umaasa ako na magbabago ng desisyon si Mike, pero lalo niyang pinagdidiinan. Hiwalay na kami. Gusto ko na makipaghiwalay sa iyo. Kung itatanong mo naman kung bakit, simple lang ang sagot ko. Pagod na ako. Sawa na ako sa relasyon natin. Hindi na kita kaya pang pakisamahan, sabi pa niya sa akin. Sa puntong iyon ay nag-hysterical na ako. Bakit, Mike? Ano bang nagawa kong pagkakamali sa iyo? At sinasaktan mo ko ng ganito? Naging mabuting girlfriend naman ako sa iyo. Sinuportahan kita. Tinulungan kitang makapunta at makapagtrabaho dito sa Taiwan. Sinunod ko ang mga layaw mo. Ano pa bang kulang sa mga ginawa ko? Sige, Mike, sabihin mo sa akin. Sige, sabihin kong naging mabuti kang karelasyon. Pero Ella, iba na ang nararamdaman ko. Kahit ano na ang gawin mo, hindi na kita makuha pang mahalin. Giit niya pa sa akin. May iba ka na bang mahal? Sino? Sabihin mo sa akin. Gusto kong malaman ang totoo. Masasaktan ka lang lalo kapag sinabi ko pa sa iyo ang katotohanan. Naiiling na sagot ni Mike sa akin.
So may iba kang ang mahal. Hindi kumibo si Mike. Pero sa mga titig pa lamang niya sa akin, ay alam kong oo ang kanyang sagot. Sa puntong iyon ay napahagulhol na ako. Ngayong alam mo na ang totoo. Siguro naman, hihiwalayan mo na ako. Sabi pa niya sa akin. Hindi ko matatanggap, Mike. Mahirap tanggapin na magtatapos lang tayo sa ganito. Sabi ko sa kanya. Wala akong magagawa. Kung ayaw mong tanggapin, basta buo na ang desisyon ko na makipaghiwalay sa iyo. Buo na noon ang kanyang desisyon, Papa Dudut. Pero dahil sa desperada kong makuha siyang muli, ay ginawa ko ang lahat. Kinain ko ang pride ko, nagmakaawa ako at lumuhod sa harapan niya. At ipinakita ko sa kanya na siya lamang ang aking sinasamba at wala nang iba pa. Nakikiusap ako sa iyo, Mike. Please lang, wag. Kung gusto mo, heto, luluhod pa ako sa iyo. Parang awa mo na, Mike. Anong gusto mong gawin ko? Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Wag mo lang akong hiwalayan. Mike, please. Hysterical kong sabi sa kanya, Papa Dudut. Ilang beses ako nagmakaawa noon kay Mike na wag niya akong iwanan. Pero binaliwala lang niya ako. Hinayaan lang niya akong masaktan. Kaya no choice ako kundi ang pakawalan na lamang siya kahit na mahirap. Samantala, makalipas ang ilang linggo, isang pangyayari. Ang hindi ko inaasahang magaganap. Ella, gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo. Yun ang sabi sa akin ni Mike. Nang muling mag-cruise ang landas naming dalawa. Pero noong time na iyon ay totally nakapag-move on na ako sa kanya. Pinagsisisihan ko na yung mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Pagpapatuloy pa niya. Nagsisisi ka? Mabuti naman kung ganon. Sarkastikong sabi ko sa kanya. Nang mapansin niyang tila wala na siyang epekto sa akin, ay sinabi niya ang kanyang tunay na pakay. Gusto ko sanang makipagbalikan sa iyo. Ang kapal din ng mukha mo, ano? Pagkatapos mo akong iwan. Pagkatapos mo akong masaktan. Tapos makikipagbalikan ka sa akin na parang wala lang nangyari. Wika ko sa kanya habang napapailing. Makapal na kung makapal, Ella. Pero gusto ko pa rin na malaman mo na mahal pa rin kita. Giit niya sa akin. Ang problema, hindi na kita mahal. Yun ang sampal ko sa kanya. Ng katotohanan. Hindi ako naniniwala. Alam ko na mahal mo pa rin ako. Pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili sa akin. Simula nung iwanan mo ako, na-realize ko na hindi naman talaga ako ang minahal mo. Ginamit mo lang ako para makasunod ka dito at masunod yang gusto mo. Ginamit mo lang ako para makapunta ka dito sa Taiwan. Pinagsamantalahan mo lang ang kabaitan at katangahan ko sa iyo. Pahayag ko ngayon. Kaya mo lang gustong bumalik sa akin dahil nalaman mo na yung pinalit mo sa akin na babae, may asawa at anak na doon sa Pilipinas. Kaya heto ka, balak mo na naman akong gawing panakip butas. Mike, hindi mo na ako maloloko pa. Tapos na ang kahibangan ko sa iyo. Wala na akong pagmamahal sa iyo. Kaya pwede ba? Tantanan mo na ako. Diniin ko pa sa kanya. Ella, please naman, wag mo namang gawin sa akin to. Pakiusap pa niya sa akin. Ngayon ikaw naman ang nasasaktan diyan. Ganyan din yung naramdaman ko noon. Pero ano, tinalikuran mo lang ako. Ilang beses ako nagmakaawa noon sa iyo. Pero ano, pinansin mo ba ako? Pinahiya mo lang ako sa maraming tao. Nagkakarma ka lang, Mike. Nagkakarma ka lang sa mga ginawa mong pananakit sa akin. Tahasang sinabi ko yon sa kanya. Kung gusto mo, luluhod pa ako niyan. Luluhod na ako. Kung hindi ka pa masaya, sabihin mo lang sa akin kung ano pa ang gusto mong gawin ko. Gagawin ko. Agad ko namang dinugtungan. Ang gusto ko, tigilan mo na ako. Lumayo ka na sa akin. Demand ko sa kanya.
Papa Dudut. Nung una ay aaminin kong nahihirapan din akong kalimutan si Mike. Buti na lamang dahil noong mga panahong yon ay may nakilala naman akong isang lalaki na di hamak na better kaysa kay Mike. Siya si Vic, mabait, masipag, maalaga, mapagmahal. Hindi man kasing gwapo ni Mike, pero responsable siyang tao at ramdam kong ako talaga ang top priority niya. Kaya dahil sa tulong ni Vic ay unti-unting nawala ang lahat ng masasakit at mapapait na alaala. Hindi nagtagal ay nagtapat ang pag-ibig si Vic sa akin na siya ko namang tinanggap. Ngayon ay masaya na kaming namumuhay ni Vic dito sa Taiwan. Magkakaanak na rin kami, Papa Dudut. Kay Vic ko na nakita ang lahat ng hinahanap ko sa isang asawa. At naniniwala ko na siya talaga ang lalaking nakalaan para sa akin. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. At sana po ay mabasa ninyo ito at mapiling i-upload sa inyong YouTube. Muli, maraming salamat sa inyo at sa bumubuo ng inyong programa. Lubos na gumagalang, Ella. Maraming salamat, Ella, sa kwentong ibinahagi mo sa amin sa Papa Dudut YouTube channel. Tama lamang ang ginawa mong desisyon na hiwalayan si Mike dahil halata sa kanya na hindi pa siya emotionally prepared na pumasok sa isang relasyon. Madaling magbago ang kanyang isip pagdating sa pag-ibig. Dala siguro din ang pagiging kabataan niya. Hindi ka rin magiging masaya saka kung bibigyan mo siya ng second chance. Magbibigay lamang siya sa iyo ng sakit ng ulo at labis na pangamba. Kaya kung gusto mong maging healthy ang inyong isipan, umiwas sa mga lalaking katulad ni Mike at hindi mo deserve na magkaroon ng emotional damage dahil lamang sa maling pagpili ng mamahalin. Samantala, nalulungkot kami na malaman na naging biktima ka pala ng pang-aabuso mula sa iyong unang kinakasamang si Tony, pero bilib kami sa iyo dahil pinaglaban mo pa rin ang tama, hindi ka sumuko. Sa mga pagsubok na pinagdaanan mo, ngayong nakatapos ka na ng pag-aaral. May magandang trabaho at may bagong pag-ibig sa katauhan ni Vic, ay binabati ka namin ng congratulations. Patuloy nawa ang pagbibigay sa iyo ng blessings ng ating Poong May Kapal na matagpuan mo pa ang mas masayang buhay kasama ng bago mong kinakasama at ng iyong anak. Hanggang sa muli. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe